Bago natin simulan ang kwento, gusto ko munang tanungin kayo. Handa ka na bang sumilip sa mga lihim na ayaw ibunyag ng mga matatandang kwento? Ito ang kwentong buhay ni, kung mahilig ka sa mga istoryang puno ng kababalaghan, hiwaga, at kilabot, huwag mong kalimutang i-like ang video na ito. Mag-comment kung may sarili ka ring kwentong katulad nito, at syempre, mag-subscribe na rin para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Dahil sa bawat sulok ng katahimikan may kwento ng takot na naghihintay mabunyag. Ako ang iyong tagapagsalaysay at ito ang ating kwento ngayong gabi. Ang panibagong gabi. Mula ng gabing iyon, nang makita ko ang batang multo sa silid at marinig ang bulong niyang kumpleto na tayo, hindi na ako muling naging tahimik. Hindi ko na malaman kung gising ako o nananaginip. Laging may bumubulong sa akin tuwing gabi. Lumabas ka, hanapin mo ako. Nagising ako isang madaling araw, may kandila sa tabi ng kama ko. Hindi ko alam kung sino ang naglagay. Pero sa paanan ng kama, may marka, maliit na guhit ng abo at isang palaspas na parang itinago pero nabunot ng hangin. May gusto siyang ipakita. Ang lumang halamanan. Sinundan ko ang baka sa likod ng bahay. Walang kahit anong ilaw kundi ang buwan. Sa likod bahay, puro damo, matataas na talahib, at isang sirang bakod. Nasa dulo, may tila abandonadong bahagi ng lupa na tinubuan na ng mga makakapal na halaman. At doon ko siya nakita. Isang lumang altar. Binalot ng itim na tela, puno ng alikabok, may mga laruang sunog, at larawan ng batang babae, si Isabela. Yung kambal ni Lola. Sa gilid ng altar, may mga ukit sa kahoy. Mga pangalan. At ang pangalan ko nandoon. Alisa. Isinulat sa lumang wika na parang sinaunang dasal. Ang lihim ni Lola. Hinarap ko si Lola kinabukasan. May altar sa likod ng bahay. At nandoon ang pangalan ko. Nanlaki ang mata niya. Nanginig ang kamay. Hindi ka dapat nandoon. Iyon ang lumang panatang altar para sa mga kaluluwang ligaw. Diyan namin iniaalay ang mga alaala para di sila manghila ng buhay. Bakit may pangalan ko, Lola? Hindi siya nakasagot. Pero isang salita lang ang nasambit niya. Napili ka na. Ang alay. Tuwing gabi may maririnig akong dasal sa labas. Mula sa may altar. Hindi si Lola. Hindi tao. Mga salitang hindi ko maintindihan. May gabing may apoy sa likod ng bahay, hindi nasusunog ang halaman, pero may apoy sa mismong altar. At sa gitna nito, isang bata ang nakatayo. Basang-basa, walang mukha. Pero may kamay siyang inaabot sa akin. Tulungan mo akong mabuo, ikaw ang kapalit ko. Ang pasya. Isang hating gabi, habang tulog si Lola, lumapit ako sa altar. Dala ko ang larawang natagpuan ko sa silid, larawan ng kambal na masaya pa, buo pa. Bumulong ako sa hangin. Kung kaluluwa ka ni Isabela, kung gusto mong matahimik, kunin mo ang alaala, hindi ang katawan ko. Biglang lumakas ang hangin. Nawala ang apoy. Nausog ang lahat ng gamit. At sa gitna ng altar, isang piraso ng tela ang lumutang, lumang damit ng bata. At saka ko siya narinig sa huling pagkakataon. Hindi pa ito tapos. Mula noon, nawala ang boses sa gabi. Ngunit lingid sa kaalaman ng iba, sa tuwing may bagong tumitira sa bahay ni Lola, muling bumubukas ang altar. At ang listahan ng pangalan na dadagdagan.